God is able. From disability to possibility. Magandang umaga, hapon at gabi mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS every Saturday ang God is Able, ang programang nagtatanghal sa mga Pilipinong person with disability. Laan ay katatagan at pag-asa. From disability to possibility. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi ang programang God is Able na mapapakinggan po sa FEBC Radio TV at mapapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel sa 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At we can be reached via text format ay GIA space. Then your message, i-text lamang inyong mga katanungan sa 091757211754. At pwede rin pong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Magandang gabi, whatever it is, sa sulok ng Pilipinas at bansa. Dok, kumusta? Buti naman ako ngayon. At least hindi na umuulan. Ilang araw nang umuulan. So parang minsan pag gano'n ang panahon, masarap matulog or parang feeling mo magkakasakit ka. Ikaw naman, kamusta ang mga kalusugan mo? Eto, mabuti naman. Di ba katatapos lang natin ng mga family cup, na kung ano-ano mga activities, ng assessment, kasi may magkakaroon tayo ng Wheels for the World, di ba? And it's going to happen po in June 26 to June 30. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata sa buhay ng ating ministeryo dito sa God is Able. O Doc, bago ang lahat, no, sabihin muna natin sa kanila, ano nga ba ang God is Able? Oo nga pala. So, ang God is Able ay isang organization na may puso para sa mga person with disability o person affected with disability. At pinapahalagan natin ang mga Christian churches ay magiging lighthouse sa komunidad sa mga buhay ng mga taong may kapansanan at mga pamilya nito. So, ang focus natin ay iba-iba. So, kunwari ako, involved ako doon sa Gift of Mobility program na dumadaan sa simbahan yung mga request sila ng mga assistive devices para ang nakikita kasi natin yung mga taong makakatanggap ng mga mobility aids na ito ay magiging daan para maramdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon kasi mga tinutulong natin doon sa mga taong nire-reach out ng mga partner churches natin ay ang pagbibigay ng wheelchairs, crutches, canes, at walkers. At yun nga, sana dahil nakakalabas na sila, eventually makasama sila sa family camp natin na ginagawa na once or twice a year. So Doc, may tayo ngayon, yung guest natin ngayon. I think our guest today, Doc, sinasabi, meron siyang focal seizure. So, Doc, ano nga ba yung focal seizures bago mo siya ma-introduce, ano ba yun, Doc? Kasi yung focal seizures, usually, di ba ang pagkakaalam natin, ang seizures, yung parang buong katawan, ang nanginginig or naninigas. Tapos, di ba, parang tumitirik yung mata. Yun yung usual nakikita natin. Pero pag focal seizures, medyo kakaiba siya kasi part lang ng utak or brain ang ma-affect. So kung anong parte na kinokontrol ng utak na yon ang affected, di siya lang yung parang may panginginig or may kakaibang galaw. So kunwari, kung ang parte ng utak mo ang naging problema lang ay yung kamay mo lang, pwedeng kaliwa, kanan, na kamay lang ang parang nanginginig. Or may iba naman na mata lang. So, depende yon. So, siguro tawagin na kaya natin yung ating guest na si Kuya Rafi o Rafael Remo. Magandang umaga po, Doc. Maraming salamat sa invitasyon. Maraming salamat sa lahat. Hi, Rafi. Yes po. Magandang umaga po, Ma'am Peggy. Basta po. Mabuti naman kami.
Oh. Rafi, baka gusto mo ikwento kung ano yung nangyari sa'yo doon sa focal seizures mo o paano ka nagkaroon ng kondisyon mo? Actually, parang ano po eh, kahit ako hindi ko alam kung paano siya nangyari. Kasi simula pagkabata, parang wala naman. Mm-mm. Normal lahat. As in, sumasabit pa nga ako sa jeep until pag bumabiyaya ako papunta ng Manila no, nag-aaral pa ako, naglalakad ng malayo, nag-workout pa sa gym, and lahat ginagawa ko, pati trabaho ko, when working 12 to 16 hours a day sa planta, sa work ko as a professional, tuloy-tuloy naman po. Wala naman akong alam talagang ganyan na kung ano man, until it came mga around early 30s. Biglang may na manifestation na bigla na lang daw akong nawala ng malay. Na right at work, nasa Manila ako noon, bigla na lang sa site, sa job site, bigla akong nawalan daw ng malay. Tapos, dalawang beses nangyari siya at the same period sa work site. So, hinatid na ako pauwi dito. Tapos, inoblige na lang ako ng OIC namin kasi that time manager na ako sa pier ng Maynila. So, malaki na yung hawak kong responsibility. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa sobrang dahil coming from this place papunta sa work ko is about mga 3 to 4 hours na biyahe. So, hindi ko alam kung dahil ba yun doon na lagi kang kulang sa tulog or what. Pero dati naman kahit puyat ako, hindi naman nangyayari yan. Tapos, I was advised na lang nung sabi kasi ng OIC namin, pa-consult ka muna sa doktor. Kasi noon naman kahit yung medical exams ko, kompleto, okay naman lahat. Wala naman pong problema. Kaya lang, biglang parang nat, gumuho na lang lahat nung bigla akong na-refer sa isang neurologist sa ospital, sa isang general hospital dito po sa amin, sa government hospital yun. As biglang ang ni-request ka agad is magpakandak ng mga scan, like yung CT scan or yung MRI scan na kailangan. Sabi ko, bakit? Parang hindi naman sa nagtataka ko, pero sige, pinagbigyan ko lang. Only to the point na nung lumabas po yung resulta, bigla akong nirecommend agad to meet with yung kanilang in-house na neurologist. Tapos, parang gumuho lahat kasi pati yung trabaho ko natigil dahil doon. Tapos, na-diagnose nga po na merong something na nakita sa scan, which is hindi ko maintindihan. Until inexplain sa akin ng doktor na parang nung una, parang gusto niyang i-undergo agad ng operation. Kasama ko yung ama ko po. And sabi niya, hindi siya payag. So, dinaan sa gamot. Dinaan siya sa gamot, siguro mga months lang or mga about ilang taon lang, 1 taon, 2 taon. Okay naman siya eh. Pero nangyari lang na bigla akong na may nangyari ulit kahit na tuloy-tuloy naman yung intake. So ang ginawa lang ng doktor is tinaasan yung dose ng gamot. Tapos came to a point na tuloy-tuloy naman yung medication, yung treatment. Tapos bigla na lang pong mga around 2017, nagkaroon kami ng salo-salo ng mga kaibigan ko sa school, nung high school. Kasi wala naman nga talaga pong silang alam na tungkol sa ganun eh. Wala rin naman ako alam tungkol sa ganung sitwasyon ko noon pa, nung maliit pa ako, wala talaga. Active pa sa sports and everything, nung maliit pa ako, lahat talaga. Kasi normal na normal lang. Biglang, ang nangyari, meron kaming get together, nagkikwentuhan lang kami, bigla na lang, parang nagblanko na lang po yung sitwasyon. Tapos paggising ko, yung mga kaibigan ko natataranta na, nag-aalala na sila. Sabi, ano nangyari sa'yo pare? Bakit? Ano nangyari? Tapos yung asawa po nung isang kaklase ko na, kasi
by God's grace, professional engineer po kasi ako. And yung kaibigan ko is architect, kaibigan ko, kaklase kong katabi ko noon is arkitekto naman siya. Yung asawa niya is registered nurse naman. So, nung makita nila yung nangyari, natakot sila. Tapos yung nurse, na dalawang classmate namin na nurse, tsaka yung asawa niya, nagulat na lang. Sabi nila, pare, pa-consult ka sa doktor ulit. Baka may ano yan eh. Hindi ko lang sinabi sa kanila kung ano yun. Pero alam ko na yung sinasabi ng doktor. Pero hindi lang siya detalyado noon. Until nanghingi ako ng advice sa isa pang doktor or sa ibang ospital, nung umuwi ako rito kasi kinausap ko yung mama ko. Sabi ko na parang ayoko na nung ganitong sitwasyon. Tapos automatically, pagpunta po namin sa kabilang hospital, sa kabilang city, biglang isang basa lang nila dun sa scan. Kasi dati uso pa yung mga scan po namin na naka-film pa eh. Hindi pa yung mga CD ngayon or yung mga naka-flash drive na lang. Pagkalagay nung film, pinorward agad sa neurosurgery department. Sabi nila, doon ka magpa-consult. Sabi, bakit? Bigla nung pagtingin ng neurosurgeon, actually yung neurosurgeon para mas bata pa sa akin eh. Tapos, pagkabungad po nila doon sa film, isa agad yung nasabi nila, ayun sir, may cyst. Which was located dito po sa may bandang likod. It was considered to be a porencephalic cyst na hindi naman siya yung active, hindi siya yung responsive or what. Kaya lang, from time to time, kasi parang nung nakita nila, yun yung nag-occupy ng space dun sa ibabaw nung area na yun ng brain ko po. Tapos nag-confess yung mom ko na nung maliit pa raw pala kasi ako, nandun pa kami sa lugar ng lola ko. Accidentally raw, nakalagay kasi ako sa duyan, 8 months old, nang mahulog ako mula sa duyan daw, una ulo ko. Tapos, dinala ako dun sa ospital. I was confirmed with meningitis that time. 2 weeks lang daw, tinaningan na raw ako ng doktor noon, 2 weeks lang, wala na. So, hintayin na lang. Pero, siguro, kasi nung time na yun, si mama ko kasi hindi pa rin naman siya tinawag noon. Pero, ganun na lang yung panaghoy niya. Nasabi niya, ganito yung nangyari, ba't hindi naman yun ang hinihingi niya. Tapos, ayaw niya nga akong bitawan. Tapos, parang may isa daw incident, kinonfess ni mama niya, na the moment na dumalaw siya sa ospital, kasi nasa neonatal ICU na ako noon, 8 months old daw po. Tapos bigla na lang, nung time na yun, yung kalahati daw ng katawan ko hindi na gumagalaw. So, pagdalaw niya, right at that very moment, biglang gumalaw yung buong katawan ko, tapos parang naghahanap ng gatas. Tinakbo agad ng mama ko yung nurse. And sabi niya, kailangan ng anak ko ng gatas. Dalian nyo. Tapos bilang right there at that very situation daw, yung doktor din nagulat. Hanggang sa dinischarge na lang kami, pauwi. Kasi normal na. So, I would consider it as well as a great na move ng Diyos. Milagro na yun. Hindi ko alam kung bakit. Kasi sa iba po, pag nangyari yung ganun, taningan mo na, tapos na yan. Parang hanggang sa yun nga, lumampas yung panahon. Ngayon lang siya nag-manifest nitong period na to ng previous decade ng edad ko nga po, 30s to 40s. Na nangyari siya. Tapos, nung nandun na ako sa harap nga po nung doktor ko sa neurosurgery, binigyan ako ng choice. It's either tatanggalin nila yung skull itself, tapos puputokin nila yung cyst. Yun ang plano nila, initially. So, sabi ko, wala na akong choice. Kung yun talaga yung gagawin handa na ako. Sabi ko nga, kung mamatay, sige, okay lang. Wala naman wala na akong ibang nasa isip nun. Kasi, kung tutuusin, parang wala na lahat. Hindi ka makabalik sa work, hindi ka makausad sa buhay or everything. Ano pang gagawin mo? So, sabi ko, yun na.
Pero nung kinonfess ko yun dun sa simbahan po namin, which is alam ni Ma'am Peggy kung saan po yun. Ah, bigla na lang sinabi ko yun dun sa chief coordinator elder namin sa service namin no, na mag-undergo ko sa isang brain surgery operation. Kinabahan na siya kasi yung nanay din pala niya, ganun ang ginawa sa kanya, sa nanay niya. Tapos, bigla na lang sabi ko, wala na, sabi ko, do or die to, sabi ko gano'n. Wala tayong choice. Buo na yung isip ko, kahit kinukulit ako rito na wag na ituloy yun, or ano, wala ko iba sinasabihan. Actually, may alam lang yun, mga kasama ko sa simbahan, yung mama ko lang. Wala ko ibang sinasabihan. Kasi sabi ko nga, ayoko nang maging parang gawin mo pang telenovela yung approach. Eh. Ayoko nang ganun. Ayoko ng publicity or what. Pero bigla na lang po, nung nandun na ako sa ospital, inacclimate na ako. The night before ako operahan, kasi ano yun eh, 3 days nila akong inacclimate sa ospital. The third day, at yun nga po ang nangyari. Parang siguro everything was controlled na rin talaga ng Diyos eh. Kasi before ako ma-admit sa ospital or bago ko ituloy yun, sinabi ko na yun sa lahat. Tapos nagulat na lang po ako. Before i-discharge yung service or bago matapos yung service, biglang tumayo yung isa naming elder sa simbahan. Tapos nilid niya yung prayer para sa operasyon na hindi ko akalain na malalaman nilang lahat doon. Tapos they were all in tears. Sabi ko, do or die ito. Para sa Diyos ito, bahala na kung ano man yung gusto niya. Tapos yun nga po, nirefresh sa akin ng doktor ko nung mismong nandun na ako sa hospital break na ganun nga yung gagawin. First day pa lang ng admission ko. That was a Monday. Sabi niya, ganun pa rin yung gagawin. Babaklasin yung skull, gagalawin yung or iba-blast yung cyst. Then, ang nangyari, Tuesday night, nagulat na lang po ako nung sinabi na ng doktor ko. Kasi Tuesday morning, nagpunta pa yung senior pastor po namin sa simbahan. I believe, natatandaan nyo ni Ma'am Peggy, si Pastor Nemi Martin. Pumunta siya bigla sa ospital kasi nag-text ako sa kanya na ready na ako for operation. Bigla siyang dumiretso doon and he led a prayer na para doon sa pagharap ko sa operasyon. Tapos biglang ang gulat ko na lang, yung doktor biglang dumating. Dumating siya nung pag-alis po ng pastor po namin. Biglang sinabi niya hindi na raw babaklasin yung skull. Ang gulat ko na lang, ang gagawin na lang daw nila is magpa-puncture lang sila ng maliit and ikakabit nila is isang VP shunt. Direct doon sa cyst. Remo, sa lahat ng ito, ask ko lang, kasi di ba syempre sinabi sa'yo nung doktor na ito yung mga procedures, saka ito yung meron ka. So how did you feel about it? Syempre, di ba, you have to go through all this process. So anong pakiramdam ba nang sinabi ng doktor yon na kung anong condition mo at habang nag-go through ka doon sa mga bagay na dapat mong paghandaan? Mabigat po. Mabigat. Totoo yan. I even opened a lament sa Diyos. Kasi sabi ko talaga, ito ba talaga yun? Hanggang dito na lang ba? Or sige kung ito yung kailangan ko kung harapin. As someone who speaks directly sa Diyos, ganun talaga ako eh. Hindi ako yung paligoy-ligoy pa or palandi-landi pa. Talagang sinasabi ko kung ano yung nasa loob ko eh. At sabi ko nga na kung ito talaga yung gusto nyong pagdaanan kong gera, sige. Basta wag nyo lang akong iwanan. Lalaban ako, sige, kahit mabigat, kahit masakit sa loob ko. Actually, nag-ending song pa nga nun ng service namin, imbis na joyful song yun usually. Biglang kinanta nila yung somewhat heartfelt song na patungkol pa doon sa dadaanan ko. Talagang hindi ko makalimutang bigla na lang akong umiyak noon. Tapos parang sabi ko na lang, bahala na kayo Lord. Kasi hindi ko na alam eh. Kung oras na para magkita na ulit kami, okay lang.
Sabi kong ganun. Masaya na ako dun. Kung iwanan ko na sila rito, okay lang. Handa na ako. Nung una, mabigat talaga. Pero kung yun yung kailangan harapin, sabi ko, haharapin ko yan. Kasi pinanghawakan ko lang kung ano yung mga inaral ko kasi hindi naman po sa pag-ano, pero naikot ko na ng buo ang lahat, karamihan ng bersyon ng Biblia. Mula umpisa hanggang dulo yan, naaral ko na to the point na parang lahat naman sila nagtagumpay sa dulo eh. Kasi isa lang ang ginawa nila, yung magtiwala sa Diyos. So sabi ko, total wala namang magagawa yung tao eh. Sabi ko, sa Diyos na lang ako aasa kasi yung tao, iaano ka pa eh. Sabi ko, wag mo nang ituloy yan. Kawawa ka lang. Ganyan, baka maging gulay ka lang, tatakutin ka pa. So sabi ko, sige, maging gulay kung maging gulay. Basta ako gagawin ko to. Hindi naman to para maging sikat ako eh. Sabi ko gano'n. Ang gusto ko lang makita nila kung talagang kikilos ang Diyos sa buhay ng isang taong nagtitiwala sa Kanya. Yun lang yung naging motivation ko na lang po. Kasi sabi ko, sino ba naman ako para umangal pa sa dinaanan kong yan? Eh kung yung iba nga eh, dumaan sa ganyan, hindi naman natakot eh. Kasi I even came to a point na nakita ko yung ibang nagpapakonsulta sa ospital, may mga staple marks dito, may mga binaklas sa kanila, may mga marka ng staplers dito na sabi ko, sana lang pag nung night before, sana lang bago ako maoperan, walang maging peklat. Yun lang. Tapos ang gulat ko na lang nga po, yung doktor, biglang nagsabi siya, hindi na nila babaklasin yung left skull itself. Bubutasan na lang nila ng shunt sa likod kasi hindi nila mahalatayan kasi may buhok dito eh. So ma-overlap yung cut dito sa yung scar. So parang yun, answered request na yun. Talagang nung sinabi na dudugtungan lang ng tubo papunta sa tiyan para yung na cerebrospinal fluid na naiipon dun sa cyst itself, madidrain papunta sa tiyan and yung tiyan na magdi-dissolve doon. Ang prayer ko na lang is pag mag-malfunction yung shunt. Kasi kung yun ang solution, sige, walang problema. So, nung sinabi ng doktor ko nga po na yung shunt lang ang gagawin, napahinga ako ng malakas nun. Kasi sabi niya, sir, upon the study, hindi na natin bubuklatin yan. Hindi ka na ma-ICU or what. Pagkatapos nitong operasyon na to, give it 2 to 3 days, lalabas ka ng ospital. Bibigyan kita ng hanggang Biyernes, uwi ka na. Hindi ka pwede magtagal dito hanggang Biyernes ka lang. So yun, nung early morning ng Miyerkules, was mga around 6 a.m., kinandak yung operation. Nung pinahawak sa akin yung inhaler for anesthesia, kasi yung anesthesia ko is yung talagang wala kang alam eh, wala kang malay. Hindi yung partial lang, hindi kagaya sa mga ibang klaseng operasyon eh. Ito yung wala ka talagang alam. Sinabi ko na lang sa sarili ko, sabi ko kay Lord na, eto na, bahala na kayo, hindi ko na alam ang gagawin nila eh. Hindi ko kasi makikita kung ano yung gagawin nila doon eh. So, nakita ko na lang, sumusunod na lang si mama ko po papunta doon sa operating room, sinisilip niya sa bintana, tapos pumikit na ako noon, tapos inano ko na yung inhaler, until it came to a point na nagising na lang ako, nandun na ako sa observation ward ng operating room. Tapos pagkagising ko, nilipat agad ako sa isang wheeled bed, pabalik dun sa ward. Tapos balot na yung ulo ko ng cover, tapos yung tiyan ko rin, meron na. May cover na siya. So, sabi nung bumalik yung doktor, that was a Thursday afternoon, bukas sir, lalabas ka na. Okay na yan. Basta ang iiwasan mo lang, matrangkaso, lagnatin, or what. Kasi pwedeng magkaroon ng epekto yon. Tsaka, kung nararamdaman mo, parang bumigat yung kaliwang braso mo. Kasi may dinagdag tayo sa katawan mo, kaya umurong yung pakiramdam eh. Parang natulak yung laman papunta sa left side. So, hindi ako masyadong makagalaw, no? So, I opted to message yung... Wala namang problema po kasi normal yung galaw lahat. Masakit lang. Sakit lang siya. Tapos ang gulat ko lang, pag uwi ko rito, kasama yung mama ko po, biglang dumating yung mga kamag-anak ko galing sa probinsya, nang hindi ko naman sila ini-inform about it.
Takot na takot sila noon. Pati yung auntie ko po na galing Singapore pa, dumiretso rito. Sabi nila, hindi, bakit mo ginawa yan? Yun agad yung tanong nila, ba't mo pinagawa yan? Delikado yan ah. Sabi ko, kung yun lang yung solusyon anong gusto nyong gawin? Tutunganga na lang tayo. Tapos tuwing may mangyayari, saka kayo mag-aalala. Sabi ko, haharapin ko yan. Sabi ko, kung yung hindi ako tulad ng mga, hindi sa pag-ano, hindi ako yung tulad ng nandyan na yung problema susukuan mo na lang, hahanapan mo na lang ng quick response solution. Kung meron kang isang, sabihin nating procedural solution na may progress siya, pero yung in the end is yung benefit is magiging maganda, ba't hindi mo harapin? So, technically, inisip ko na lang po noon is kung wala ang intervention ng Diyos, wala na to. Kasi merong iba kinakabitan po ng ganito, wala talagang nagiging good effect. Pero sa akin, years has passed. Walang nangyayaring problema sa shunt. Continuous yung CT scan. Normal naman lahat. Sabi nga nila, intact. Maganda yung pagkakagawa. Magaling na magaling yung doktor. Parang kamay ng Diyos yung nilagay dun sa kamay ng doktor. Kasi talagang pulido yung pagkagawa. Tapos, hindi naman po doon natapos talaga immediately. Kasi after 6 months, okay naman yung takbo. Walang nangyayari. Continuous lang yung medication. Pero nung time na hindi, kasi yung gamot ko po nun specifically, hindi ka makakabili ng wala kang reseta. Nung time na yun, expired na yung reseta ko, one time use lang siya. Tapos paubos na yung gamot ko, yung doktor ko, may schedule lang siya kung kailan ka lang makakapunta dun sa ospital para humingi ng reseta sa kanya. Hindi kagaya na ngayon na pwedeng online yung reseta lang, pwede na. Ang nangyari po nun, napaliban lang ako ng 3 days sa gamot dahil kailangan ko lang habulin yung schedule ng doktor kasi weekend siya Natapat na weekend, hindi ko akalain na bigla na lang na may nangyaring incident ulit. Nangyari ulit yung iniiwasan na yun. So I went back dun sa hospital, pero yung neurosurgeon wala na dun sa hospital, nasa ibang hospital na siya. Na-destino na siya sa ibang lugar. So sabi ko, anong gagawin ko? Yan na naman, may isa na naman problem or parang isang issue na naman. Parang china-challenge na naman ako. So sabi ko, nandito na to. Hinarap ko ulit, tapos I met a new doctor. Tapos parang ang bilis lang nung diagnosis niya, binigyan niya ako ng gamot na bago na. Sabi niya higher grade type. Pero napansin ko, yung first year niya, okay naman. Pero dahil siguro yung tendency, nasasanay yung katawan dun sa gamot, nalalabanan siya. Nagkakaroon siya ng issue. Parang bumabalik. Hanggang sa hindi ko na alam yung gagawin ko late nitong period na to, sabi ko, parang ano po bang dapat ko pang gawin? I was praying already. Sabi ko, ano po bang dapat ko pang gawin? Hanggang sa biglang may nag-prompt na lang sa akin na try mo ulit sa isa pang ospital. Pumunta ako doon. Right at that very moment, buti na lang, nabidyohan po yung yung mismong incident na nangyari one time, nabidyohan. Tapos, nung kinonsult namin sa doktor, isang tingin lang nung doktor, sabi niya, teka, hindi yata tama yung gamot na binigay sa'yo nung itong huli. Bibigyan kita ng mas maganda, ito yung eksaktong para sa'yo. And from that day on, naging na po yung sitwasyon, kontrolado na. Hanggang sa ngayon, nagagawa ko na yung pwede kong gawin ulit. Actually, kaya po ganito yung ko kasi nagbilad pa ako sa init para lang naglakad pa ako ng malayo. Nagpainit pa ako, nagbilad pa ako. Sabi ko, kailangan ko ng vitamin D or what, mga ganyan. Sige, expose tayo sa init para ma-revive yung health and thankful naman po kasi talagang kahit nung pagbalik ko sa simbahan, sa amin, pagbalik ko doon, unang pinansin agad po nung elder namin na may kamag-anak na yung mama niya na inoperahan din ng pareha sa akin. Yung mama daw niya, nung ginawan po ng gano'n, lumubog yung parte na pinagkabitan. Lumubog yung ulo niya, lumubog na deform. Pero yung sa akin, parang kung titignan nyo, parang walang nangyari. Walang changes, walang deformity na nangyari. Yung sa mama daw po niya nung kinabit, lumubog yung dito sa ibabaw. So deformed yung shape.
Yung sa akin, parang kung titingnan nyo, parang wala lang eh. Actually, alam nyo, meron akong ID from the city government na disability ID or PWD ID na ayaw ko pa noon kunin. Kasi ayaw kong tanggapin eh. Pero inisip ko na lang noon, sige, kukunin ko yung ID na yun, pan-discount lang sa gamot. Yun lang ang purpose ko. Pero alam nyo ngayon, parang pag pinapakita ko yung ID, napapangiti na lang ako eh. Kasi parang titingnan nyo, sasabihin ng iba, parang hindi sila makapaniwala na minsan pag sa jeep, pag gusto ko or sa transpo, maglalabas ako ng ID na ganyan for discount. Hindi sila makapaniwala, titingnan ako mula ulong hanggang talampakan, parang wala naman. Parang, anong problema nito? Totoo ba yun? Mas parang nagugulat sila na nakakapaglakad ng 15 kilometers, nakakapaglakad ng 15 to 16 kilometers ng isang lakaran lang dire-diretso na hindi na mo problema, walang nangyayari. Nagugulat sila kasi sa iba hirap na yan eh. Pero parang sabi ko nga ito na yun, masasabi kong ito na yung breakthrough towards yung against that situation na nangyari. And sabi ko nga kay Lord noon, looking forward na bumalik na sa profesyon ko. Kasi sabi ko matagal na rin ako natenga dahil dito. Dahil ayokong mangyayaring nandun ako sa site ulit na may mangyayari na naman kagaya nung nangyari dati. And binigyan naman ako, ang gulat ko nga po, automatic yung doktor ko, binigyan ako agad ng fit to work letters, binigyan ako agad ng certification na ready to work na okay na, basta tuloy lang yung pag-iwas sa bawal. Eh nung tinanong nga ako, umiinom ka ba ng alak? Sabi ko, hindi po. Kasi isa yan sa malaking bawal eh, yung pag-inom ng alak, bawal yan sa mga dumadaan sa ganyang condition. Bawal yan. Bawal yung mga naninigarilyo or makalangkap ng sigarilyo. Bawal yan. Kasi nagtitrigger yan ng seizures dun sa mga naka-encounter ng seizures itself. So, sinusunod ko lang yung doktor. Ginagawa ko lang. Sabi pa nga nung una ba, sabi ng doktor, medyo iwasan lang yung kape. Actually, umiinom pa nga ako ng kapeng barako ngayon. Pero wala nangyayaring masama. Sabi niya, walang problema sa kapeng barako, wag lang yung mga 3-in-1 na artificial coffee. Basta inumin mo yung natural. Binibigyan ako ng go signal ng doktor ko. Tinanong ko nga siya nito kung last week lang, nag-appoint ako sa kanya, nagkaroon ako appointment schedule sa kanya. Sabi ko, Dok, anong gagawin natin? Pwede ba ako ng night shift sa trabaho? Sabi niya, as much as possible, kung pwede naman yan. Pero kung pwede namang hindi night shift yung trabaho mo, kunin mo na. Wag lang yung night shift na all the while eh. Kung hindi ka makakatulog ng umaga hanggang hapon eh, problema yan. Kasi ang kailangan nating iwasan is yung puyat, yung gutom, yung pagod. Yun lang iiwasan mo. Yun lang ang sabi sa akin ng doktor. Kasi sabi po ng doktor, kasi yung doktor ko, ang gulat ko, veteran neurologist pa siya and nagro-routine pa siya sa Philippine Children's Hospital. Pumupunta pa siya sa St. Luke's. Kumbaga madami siyang practice rin. Pero sa batang edad po niya, nasa 30s lang yung doktor kong yun. Mas bata pa siya sa akin. Pero ang galing niya, sabi ko nga, wow, ang galing ng Diyos. Kasi pumunta ako dun sa hospital na yun, wala akong kilalang doktor na pupuntahan. Nag-on the spot, lang ako. Para bang lahat planado, parang organisado lahat na parang pagharap ko doon sa doktor na yun, alam niya agad yung solusyon, alam niya agad yung gagawin, alam niya yung sasabihin. Pinaulit nga niya po yung EEG exam this last March lang. And yung EEG exam, confirmed it normal na lahat. Ang gulat ko eh. Sabi ko, noon ilang beses ako nagpapa-EEG na yan. Ginawa pa yung 21 channels pa na EEG latest. Wow. 21 channels pa, normal na. Wala na yung issue. Pinirmahan niya kaagad yung fit to work. Sabi niya, sige, maghanap ka na ng trabaho mo, sir. So Kuya Rafi, may tanong pala ako. So, 'di ba parang ang dami ng mga changes dahil nga ang dami mo nang napagdaanan. Yes, pero po. yung shunt nandiyan pa rin ba sa Yes, mo? po. Pero parang dun sa mga napagdaanan mo, ano yung parang medyo parang napatibay sa iyong faith na Sa pinagdaanan ko po overall, as a whole, ang nagpatibay sa akin is yung results eh.
Kasi siguro dahil isa akong technical thinker, dahil isa akong engineer, ano ako results-oriented person talaga po ako eh. Whenever Mm-mm. I engage onto something, gusto kong pino-forecast yung resulta. So isa lang Mm-mm. yung nasa isip ko, yung bang pinokus ko yung isip ko na darating yung time, magiging normal lahat ito. Kahit Mm. mahirap yung pagdaanan ko, sige, okay lang. Parang sabi ko nga, hindi naman ako hindi naman ako sinasabi ko po yan sa Diyos na ayoko mawala ng loob. Kahit Mhm. mahirap ito, kahit dumating sa punto na walang-wala ka na nga mailabas kasi hindi ka makapagtrabaho, wala kang mailabas na. Mm. Pero it will always come to a situation na parang nasosolve lahat ng issue eh. Doon pa lang, Mm. nagugulat na lang ako, nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Mm. Yung kape ko pang iniinom ngayon is hindi pa yung klase na binibili mo lang sa labas kasi talagang kapeng barako pa yun na Mm. native pa, which is Mm. sa Cavite or sa Batangas ko lang mabibili. And Mm. ang gulat ko nga po, parang yung provision ng Diyos hindi nawala eh. Mm. Pero ano yung nakapagpalakas sa loob mo? Kasi syempre, I'm sure may time dyan na, lalo na nung sinabi na ito ang gagawin sa'yo, tapos bilang may mga pag-iiba ng plano, so tapos Actually, may mga bumabalik. Ano yung mm-mm. siguro, kasi siguro Ito may lang ibang po. mga tagapagkinig rin Mm-mm. sa atin na medyo similar na sitwasyon sa'yo na or nandun sila dun sa point na parang bago ng operasyon, Mm-mm. tapos yung Mm-mm. sinasabing operasyon ay medyo delikado, kagaya Yes. ng yun, lalo na sa'yo, utak, Brain tapos surgery pa. syempre, yung trabaho mo kailangan ng utak, tapos Mm-mm. syempre, I'm sure ang mga tanong mo ay, makakabalik pa ba ako sa trabaho? Yun, yes. O, mga ano. Naging So tanong ko po yan. ano yung nakapagpalakas sa loob mo no na Dalawa lang nung po ang panahon na yon? pinanghawakan. Actually Mm. po, dalawa lang po ang pinanghawakan ko. Though we're talking here something about spiritual things, pero dalawa lang ang pinanghawakan ko. Yung which is nanggagaling lang talaga sa salita ng Diyos. Dalawa lang. Yung nakasulat sa Second Chronicles 15 verse 7, which is yung be strong and courageous for in the end you will be rewarded. Yun lang. Tapos yung bigla na lang pong on the spot na nagpunta yung si pastor po namin sa ospital, sabi nga, hinawakan niya yung kamay ko, lakasan mo lang ang loob mo. Tapos binigay niya yung verse ng Isaiah 41:10-11. Sabi lang niya, yun nga, hintayin mo lang dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Kayang-kaya niya yan. Sabi ko nga kung yung patay nga, binubuhay ng Diyos eh. Ako pa kayang buhay. Hindi niya buhay ng mas matindi. So yun lang po yung pinanghawakan ko kasi hindi na kaya ng hindi na kaya ng isip ng normal na tao yung titingnan mo on a worldly perspective. Parang paano kang lalakas ang loob kung nakikita mo yung paligid mo na parang patumba na or paubos na. Pero pinanghawakan ko lang yung dalawang yun. Pinanghawakan ko lang siya na parang sabi ko sa sarili ko, hindi ako magiging talunan dito. Kasi iba yung kasama ko, hindi tao yung inaasahan ko. Diyos na yung kasama ko rito. Kasi sabi ko, pangalan na ng Diyos yung gusto kong makilala nila eh. Hindi na yung pangalan ko. Kasi given na yun, binigyan na ako ng Diyos ng entitlement sa pangalan. Dinugtungan niya na ng title yung pangalan ko. Engineer na nga po. Yun na yun eh. So hindi na ako hihingi ng kahit ano pang ano. Hindi na ako naghahangad ng pansin or what. Ang gusto ko ngayon, sabi ko nga, kaya kinontak ko ulit si Ma'am Peggy. Sabi ko, gusto ko lang ibigay yung pasasalamat ko sa Diyos. Kasi sa kanya lang talaga lahat eh. Unang-una, isipin nyo, isang 8-month-old na sanggol na nalaglag sa ganun. Yung iba nun, patay na, nakalibing na. Pero ba't ngayon? I'll be turning 41 this November. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon. Parang pagtitingnan mo ko sa labas, kung hindi nyo po ako kilala ng personal siguro, at hindi nyo pa ako nakikita at nakasalubong nyo ako dyan, magugulat kayo, I even have my driver's license. Hindi kayo makapaniwalang mabibigyan ako ng ganyan. Kung meron akong ganitong impairment, I don't even consider it as an impairment. Tinitingnan ko yun as a challenge. Minsan, pag alam kong paubos na yung gamot ko, sinasabi ko kay Lord, kasi continuous maintenance na siya, hindi na siya pwede. Sabi ng doktor ko, lifetime eh.
So pag paubos na yung gamot ko, sinasabi ko, ay Lord, saan ako kukuha ng supply? Paubos na to eh. Maya-maya na lang, biglang may tugon na lang ang Diyos. Biglang, oh, ayan na, bumili ka na ng gamot mo. And yung gamot ko po, hindi mura yun. Actually, umaabot siya ng almost 2,000, discounted price pa yun. Per month yun. Pero tingnan nyo ang Diyos, nung kumilo siya, talagang wala akong wala akong nagiging problema sa sa mga ganyang bagay. Na parang minsan sinasabi ko nga din dito, pag sinasabi lang wala nang makain or wala nang sabi ko, yan, pagkain lang. Sabi ko nga, di ba po ba sa salita ng Diyos, ano bang magpakapaglayo sa iyo sa Diyos? Yung kawalan ng damit, pagkain, lahat ba yan, makakapaglayo ba yan sa Diyos? Ako naranasan kong ni piso, wala na sa bulsa. Pero tingnan nyo ko ngayon. Yan lang ang gusto ko pong maging encouragement sa mga dumadaan sa ganitong sitwasyon or whatever kind of challenge in life. Kung meron kang tiwala sa Diyos, kung kilala mo talaga siya, at kung kaya mong sabihin sa kanya like King David always opened his laments on the Lord. Hindi naman siya yung dinaan niya sa lambing lahat Yung sama ng loob niya, sinasabi niya sa Diyos, yung mga taong gustong pumatay sa kanya noon, sinasabi niya ganito sila, ginaganyan nila ako kahit wala akong ginagawang masama. Sinasabi ko rin po yung mga ganyan. Ganyan ako ka-open sa kanya Hindi yung parang takot ka na magsabi ng kung ano man. Ako open ako sa kanya kasi alam ko willing siya to listen. Kaya nung minsan bukas na lang wala na kaming magiging almusal ng sa bahay or wala kaming kakainin. Bigla na lang gabi ng kakatok na lang sa akin kakatok na lang sa pinto, merong tinapay na abot. Hindi ko naman hinihingi yun. Bigla na lang magugulat na lang ako. Hindi lang po isang beses yan nangyayari. Talagang ang galing Talagang mamamangha ka na lang na para bang even to the point na this coming Tuesday po, I'll be having an interview sa New Work na tinitingnan ko. And I'm hoping and believing na yun. Babalik ako doon full force. Praise God sa mga nangyayari sa iyo, Rafi. Ang gusto ko talaga is lang, Ma'am Peggy, ang gusto ko talaga makita nila yung bang pagkilos ng Diyos. Hindi na ito yung buhay na ako. Hindi na yung ako, hindi na yung lakas ko kasi hindi na ako umaasa sa sarili ko Kasi sabihin natin okay, yung mga calculus equation na yan, hanggang ngayon nagtataka sila na operahan na ako lahat. Yung mga chewing ko nagtataka bakit yung tinanong ako ng pinsang kong elementary pa lang, ano raw yung mga ganito, ganyan. Bakit nasasagot ko pa? Samantalang yung mga matatanda, mga mas bata pa sa akin, hindi na naaalala yan. Samantalang sabi nila, bakit yung memorya kong talas? Bakit kaya ko pa yung mga ganitong bagay? Sabi ko siguro binigay yun ng Diyos para patunayan sa iba na wag mong iisiping gulay ka na dahil kaya pa kitang baguhin Kung yun nga, remember the valley of the dry bones sa Biblia. Kung yung mga buto nga bumalik, nabuo ulit sila. Sabi ko nga, ako kung tutusin, para mo na akong ituturing na gulay nung time na yun. Naisip ko na yan, pero nilabanan ko yun Sabi ko, gusto nyo, parang direct ako sinabi po sa Diyos na gusto nyo bang mapahiya? Kasi kayo yung dinadala ko Sinasabi kong nananampalataya ko siya, pero yung buhay ko ganito. Pero tingnan nyo, unti-unti niyang inaangat yung sitwasyon Unti-unti niya akong binabangon Oo, Rafi, para po sa mga sa mga nakikinig, sa atin nakikinig si Rafi po kasi ay may focal seizure siya. So nagdaan po siya sa operasyon at sa kung ano-anong mga gamot. Pero sa mga nakikinig po, sinasabi po niya na yung pagpapala ng Diyos sa kanya ay talaga naman, actually, mako-consider natin na ito ay isang miracle, di ba, Doc Ferds? Kagaya ng sinasabi nga na yung sa Valley of Dry Bones, na let those dry bones live, na anuman po ang ating pinagdadaanan na dryness or whether it's a physical disability, a mental disability, or kahit anong disability, kaya ng Diyos yan sa atin. Di ba, Doc Ferds? Tama, kasi yun niya isipin mo yung nangyari kay Kuya Rafi, actually bata pa lang siya, nagparamdam na ang Panginoon sa kanyang pamilya na meron talaga siyang plano para sa iyo, Rafi. Bata pa lang, gusto niya nang mabuhay ka at kahit madami kang pinagdaanan na challenges, na the Lord has been a great provider and
a miracle worker for you and your family na ano, no? Yun nga po, Dok eh. Tsaka kung minsan iniisip ko yung given name sa akin is nung ni-research ko yan is one of the 7 names of God na na yung kasi in Hebrew yung Rapha kasi means healer na na patungkol sa Diyos yung pangalan na binigay sa akin. So sabi ko nung natuklasan ko yun, sabi ko gusto kong patunayan mo sa kanila at sa akin, Lord, na yung pangalang binigay mo ay ikaw yun. Yun yung sinasabi ko lagi sa akin. Ganun lang tayo. Sabi nga, di ba, let's be bold in faith in the Lord na huwag tayong mahiya na kahit sa Kanya magsabi ng kung ano man yung nararamdaman natin. Kasi meron pong iba, para bang nasanay sila na yung Diyos kasi parang tyrannical, parang nakakatakot. Pero well, in fact, pag inintindi natin ang nakasulat sa Biblia, yung Diyos willing to embrace eh. Open siya to listen, open to accept kung ano man, tanggap niya tayo eh, kung ano man tayo, kasi alam niyang tao lang tayo eh. So Rafi, may we ask na sa mga ganyan mong nadaanan, can you please, since malapit na rin tayong magtapos, can you please encourage yung ating yung ating mga nakikinig bakit ba, paano ka napunta sa ganyang klase ng pananampalataya at ano ba ang kailangan gawin ng isang tao para siya ay matutunan niya na ang Diyos ay buhay sa kanyang buhay? Ang ano ko lang po, this would be an encouragement. Salamat po Ma'am Peggy sa opportunity, but I would like to give an encouragement sa mga nakikinig kasi alam ko lahat naman may pinagdadaan ng challenges, particularly minsan physically, mentally, or emotional disability or what. Isa lang ang panghawakan natin. Unang-una, kung hindi totoo ang Diyos, ang sabihin nyo sa sarili nyo, bakit pa kayo nandito? Yun ang itanong nyo. And let's be open na minsan kasi yung iba, sasabihin nila yung Biblia is libro lang. Pero hindi eh. Itanong mo sa Diyos kung bakit nandyan yung salita niya. Let's be open to speak to Him. Kasi hindi naman yung porke sasabihin mo hindi mo nakikita yung kausap mo, hindi na yan nakikinig. Hindi. Kasi He even told na nandito siya sa tabi natin. Kaya kung sasabihin natin na panghihinaan na tayo ng loob dahil sa sitwasyon na dinadaanan natin, tayo na mismo yung naghukay ng magiging paglilibingan natin yan eh. Kasi nag-give up ka na eh. Pero kung lalaban ka, kung haharapin mo yung buhay na hindi ikaw lang mag-isa ang humaharap, bagkus kung kasama mo ang Diyos sa paglaban mo sa buhay, siguradong tagumpay yung aabutin mo eh. Yun yung matatanggap mo, yung tagumpay. Kasi yung tagumpay, manggagaling lang sa Diyos yan. And kung tinatanong ako paano nagkaroon ako ng established na relasyon sa Diyos, I always look back dun sa mga pinagdaanan ko even noong childhood. Even na lang yung entitlement ko na lang as an engineer. Actually, wala pong naniwala na kaya kong maging ganyan. Walang naniwala na kaya kong magtapos ng ganyang pag-aaral. Sino ba nagsabi sa isang bata na walang pupuntahan yan? Sasabihan kang ganyan, pero tingnan nyo, mas nagtiwala ang Diyos sa akin, pinadaan niya ako sa mga ganong pag-aaral na hindi kaya ng iba. Hindi sa pag-aano ko, pero hindi ko akalaing kakayanin ko rin yun, pero hinarap ko lang. Kasi, ang pinaka magiging ano po natin yan is harapin yung sitwasyon, pero hindi nang mag-isa. Harapin natin ang sitwasyon ng may pananampalataya. Kasi walang silbi kung nagpapagal ka, tas wala kang kasamang Diyos. Kasi ikaw rin ang mapapagod eh. Pero kung alam mong kasama mo ang Diyos, hindi ka susuko, hindi ka aayaw. Kasi alam mo meron kang aabangan sa dulo eh. Kahit alam mong masikip na yung kanal, yung tunnel na dinadaanan mo, there will always be a light spot in the end na makikita mo na lumalaki at makikita mo yung dulo ng butas na yun, ng tunnel na yun, is victorious end siya. Ako nandito ako ngayon to speak hindi para sa kung anumang bagay, kundi dahil gusto ko unang-una ibigay ko yung pagpapasalamat ko sa Diyos, and at the same time, the second thing is to encourage everyone na huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi kasama natin ng Diyos eh. Sinabi yan sa salita niya, never will I leave you nor forsake you. Yan ang sabi niya. Kung panghahawakan mo yun, sino nagsabi nun?
Di ba ang Diyos? So kung naniniwala ka sa nakasulat na yun, ibig sabihin, naniniwala ka rin sa Diyos. Kasi siya nagsabi nun eh. So, panghawakan mo yung nakasulat na yun, paniwalaan mo. Yes, it will take time. Ako, isipin nyo, kailan ako nakaranas ng ganito. It was already considered to be about a decade na. Pero tingnan nyo, 10 taon. Halos 10 taon kong pinagdaanan. Pero, ngayon, I can confidently say na hindi na ako yung dating ako na pag may problema hindi na alam ang gagawin. Ngayon hindi, I will just be still, uupo lang ako dun sa kwarto ko, hihiga lang ako sa kama, kausap ko ang Diyos. Minsan nga, sabihin na natin, hindi ko na kailangan physically hawakan yung Biblia kasi nasa isip ko lang, alalahanin ko lang lahat ng mga sinabi niya. Iniisip ko lang lahat yun. Di ba sabi mo, Lord, ito yung sabi mo, ito yung sabi mo eh, ito yung sabi mo, ito yung pangako mo sa akin eh. So, Rafi, can we ask for you to pray for our yung sa ating mga nakikinig? Can you pray for them now? Kasi since napakasarap po mga kaagapay ng ating mga pag-uusap, ng mga nalalaman natin na bagay-bagay tungkol sa buhay ni Rafi. Ngunit syempre, talagang sobrang limitado ang ating oras sa mga ganitong Pero Rafi, we want to honor you for yung napaka-passionate ng iyong pananampalataya. You are so passionate for the Lord. Kasi nga naman po, sino nga ba naman ang hindi na kung dadaanan mo yung ganito, tapos talagang you will be filled with the love of God, with the comfort, with the embrace, di ba? So, napakagaling na ito ay nararanasan ni Rafi. Na sana po, na sabi nga niya, to encourage you is the Lord will never leave you nor forsake you. So, sa ganitong bagay, Rafi, maaaring sa mga nakikinig sa atin ay may mga tao na nagdadaan kagaya mo at nangangailangan sila ng pagdarasal. Baka maaaring magbigay tayo ikaw ng pagdarasal para sa kanila ngayon bago man lang tayo magtapos. Okay po, Ma'am Peggy. Wala naman pong... Sige po, mag-umpisa po tayong lumapit sa Diyos at manalangin. Panginoong Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay mo sa aming lahat upang mapakinggan at mapagbulayan ng iyong salita at ganoon din ang patotoo na ibinigay mo sa aking buhay na aming napag-usapan at napagtalakayan na alam naming naririnig din ng mga iba pang makikinig sa amin. Panginoon, alam namin na lahat ng bagay sa mundong ito ay kontrolado at hawak mo at kaya mong pagtagumpayin ng bawat isa na may pinagdadaanan. At ngayon din inilalapit namin ng buong puso ang lahat ng mga tumudulog sa iyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng mas tibayo pang pagtitiwala sa iyo, patuloy na paghangad ng hanapin kanila sa kanilang buhay, na ikaw ang kanilang unahin dahil yun ang tamang paraan lamang upang magkaroon ng solusyon ng kanilang buhay. Na anumang kanilang kabigatan na dinadanas ay isuko nila sa iyo. At alam namin, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, ay pagtatagumpayin mo ng ganap dahil ito'y para sa iyong kaluwalhatian lamang at hindi para sa sino man. Dahil ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at papuri at pasasalamat ay sadyang para sa iyo lang. At alam namin, Panginoon, na wala kaming ibang dapat gawin kundi ang ikaw ay bigyan ng lahat-lahat mula sa aming buhay. At gamitin mo ang mga buhay namin ito upang maging buhay na patotoo sa harapan ng mga tao sa aming paligid na ikaw ay tunay at ikaw ay kumikilos sa bawat isa na naniniwala at nananampalataya sa iyo. Patuloy na hinihingi namin, Panginoon, na punan mo ang aming mga puso ng patuloy na kalakasan, katatagan at katagumpayan sa bawat oras at bawat araw ng aming buhay. Alam naming may dahilan kung bakit mo kami ginigising sa bawat araw. At ito ay para ikaw ay bigyang pagkakataon na makita ng mga taong kahit ng mga hindi pa nakakilala sa iyo na sila ay makaranas ng iyong pagmamahal. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo dahil sinabi mo yun na walang imposible sa iyo at lahat ng mga taong may pinagdadaanan nilalapit namin ng buong puso at tinataas namin sa harapan mo at inaangkin namin ang katagumpayan para sa bawat isa sa kanila. Ikaw lang ang nakakaalam ng kaparaanan kung paano silang magtatagumpay katulad ng mga ginagawa mo sa bawat isa sa amin. Maliit na bagay, malaking bagay man, nakatagumpayan ay lubos namin magpapasalamat. At wala kaming ibang hinahangad kundi ang katagumpayan na ito'y makamtan para sa iyong kaluwalhatian lamang.
Binabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, Doc, Amen. ako ang take on ko, be still and know that He is Lord. Actually Yeah. po, Ma'am Peggy, yun yung kanta na tinugtog nung before ako. Talaga? Mm. Kaya ako Ikaw, Doc. umiyak nun. Ang gulat ko na lang, bigla na lang nilang tinugtog yun. Hindi ko naman ni-request yun. Hindi ko yun. Sinabi na yun ang tugtogin nyo para ma-feel ko yung haharapin ko. Hindi. Bigla na lang yun na yung tumunog. Ay, alam ng Diyos ang laman ng puso. Bigla na lang, Oo, yun. bigla na lang Tama. kung, hindi ko alam, bumabaha na siguro nung nakatayo ako noon. Hindi naman nila ako pinapunta sa harapan nung ginagawa yun. Nakatayo lang ako doon sa pinagkakapwestuhan ko noon. Tapos sabi ko, bahala na siya. Yun lang. Kaya nga sabi ko po, wala akong may pagmamalaki sa ganang ito na pinagdaanan ko or nalampasan ko. Kasi hindi naman ako yung gumawa. Ang parte ko lang dito, sundin lang yung dapat kong sundin. Kasi alam ko, maski yung mga doktor na yan, ginagamit ng Diyos. Nung sinabi ng doktor na, daanan mo to, inumin mo yung ganito, gawin mo yung ganito, iwasan mo yung ganito, ginawa ko lang. Hindi ko po nilabanan yun na kahit nandyan na yung mga bote ng alak sa harap ko. Sinabi ng doktor na bawal tinatanggihan ko talaga. Kahit na sabihin, isa lang. Hindi na. Sinabi ang bawal Obedience pa rin talaga and teachable Tama. Talaga china-challenge Tama. din siguro tayo ng Diyos na minsan kasi hindi natin may de-deny yan. Minsan sinabi ng bawal, minsan susundot tayo ng isang tikim. Pero in the end, magkakaroon siya ng talaga. Teka lang. Sorry talaga. But with lack of time. Oo, tapos na yung isang oras. Ay, Rafael, maraming salamat Salamat sa iyong pag sa amin na maka-interview ka namin, makapanayam ka namin. Salamat. Docky. Actually, Yes. sabi ko nga po na thankful ako kasi nagkaroon ng opportunity ganito. Kasi una-una, sabi ko, gusto ko ang prayer ko noon, sabi ko, pag ako gumaling, gusto ko maraming makaalam ng ginawa ng Diyos. Yung pala ganito yung procedure na gagawin niya na maraming Maka-share ka. Oo. Hindi yung Sige. ilan lang. Hindi yung ilan lang. At least, hindi ko sila kilalang mga makakarinig niyan. But I'm really hopeful na maging encouragement sa kanila yon. Kasi Yes. parang gusto ko pong Sigurado isipin yon nila with the Lord na makaka-encourage. Sige, sorry. Talagang Sige. Oo. we need to end the Yes. Oo. So, yun yan. Natapos lang isang oras. So, maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Abangan kami po muli sa susunod na Sabado, same time, 6 to 7 p.m. sa 702 DZAS. Ako po si Doc Ferds. Yes, at ako po si Peggy Lotto. Kami po ang programang God is Able, aanay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWDs from disability to possibility. Thank you, Yes. Lord. God Thank is you. good. God is good. God is able. From disability to possibility.